Shy, wag ka masyadong gumalaw. Baka matusok ka ng aspile. Sige ka, saway ni Charo, ang matalik kong kaibigan, habang inaayos ng couturier ang lailaya ng isinusuot kong wedding gown. Nasa isang sikat na tea shop kami sa Makati, na may maliit na espasyo sa likod para sa mga private fitting. Amoy ng mamahaling tsaa at bagong bake na scones ang humahalimuyak sa paligid, pero ang tanging naamoy ko ay ang sarap ng tagumpay. 3 linggo na lang, ikakasal na ako kay Jake, ang lalaking pinangarap ko. Ang tea-perfect fiant, ika nga. Sorry naman, Charo. Excited lang talaga ako, sagot ko, habang pinipigilan ang iting gustong kumawala sa labi ko. Napatingin ako sa salamin. Ang ganda ng gown. Simple lang, off-shoulder, align, pero bumagay sa akin. Para akong prinsesa. Ito na iyon, bulong ng puso ko. Ito na talaga. Excited o kinakabahan? Alam mo, Shy, normal lang yan. Ako nga, nunang kinasal kami ni Alex, halos himatain ako sa altar sa sobrang kaba. Tumawa si Charo, pero maihalong lambing ang boses niya. Alam niyang ito ang pinakamasayang yugto ng buhay ko. Napangiti ako. Si Jake. Ang gwapo, matalino, maalaga, at higit sa lahat, mahal na mahal ako. 5 taon na kami, at sa 5 taon na iyon, wala akong ibang hiniling kundi ang araw na ito, ang araw na magiging Sheera Sandoval de Villa na ako. Ang singsing na kumikinang sa daliri ko, simbolo ng pagmamahal niya. Perfect. Everything was perfect. O iyon ang akala ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko na nasa ibabaw ng maliit na mesang katabi ng kinaupuan ni Charo. Isang pamilyar na ringtone, pero parang may kakaibang bigat ang tunog nito ngayon. Hi, sino na naman yan? Baka si Tita Marge na naman, nangungumusta sa caterer, sabi ni Charo, akmang kukunin ang telepono. Hayaan mo na, baka mamaya ko na lang sagutin, sabi ko, gusto kong namnamin ang bawat segundo ng pagkakataong ito. Ang pagpili ng wedding gown. Ang pangarap na matutupad na. Pero nagpatuloy sa pag-vibrate ang telepono. Walang tigil. Sunod-sunod. Para bang may importanteng sasabihin. Parang may hinahabol na oras. Bigla, isang kaba na hindi ko maipaliwanag ang gumapang sa dibdib ko. Ang kaninang masayang pakiramdam, biglang nahaluan ng takot. Shy, parang importante. Ang known number, sabi ni Charo, tinitingnan ang screen. Ibinigay niya sa akin ang telepono. Sino naman kaya to? Tanong ko sa sarili, habang medyo nanginginig ang kamay na kinuha ang cellphone. Pinindot ko ang key answer. Hello. This is Sheera Sandoval speaking, formal kong sagot. Good morning, Ma'am Sheera Sandoval. This is from the National Statistics Office, Senomar Department, sabi ng isang babaeng boses sa kabilang linya. Malamig. Opisyal. Walang emosyon. Senomar. Certificate of No Marriage Record. Isa yan sa mga requirements para sa kasal. Naasikaso na namin yan ni Jake. Bakit sila tumatawag? May kulang ba? Ah, yes? Ano po iyon? May problema po ba sa application namin ni Jake de Villa? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Baka naman simpleng clerical error lang. Narinig ko ang kaluskos ng mga papel sa kabilang linya. Ang bawat segundong lumilipas ay parang 1 oras. Ang kaninang malamig na hangin mula sa aircon ng tea shop, biglang naging kulob at mabigat. Ma'am Sandoval, nagsimula ulit ang babae. May kakaibang tono sa boses niya. Parang awa. O baka guni-guni ko lang. Regarding your application for Certificate of No Marriage Record, huminto siya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Yes? What about it? Narinig ko ang buntong hininga ng babae sa kabilang linya. Isang buntong hiningang naghudyat ng isang balitang hindi ko inaasahan. Isang balitang babago sa lahat. Ma'am Sandoval. I'm sorry to inform you, muling paghinto. Ang mga salitang iyon, parang mabibigat na kadenang ipinupulupot sa leg ko. Ano yun, miss? Diretsuhin niyo na po ako, sabi ko, ang boses ko, nanginginig na. Nakatingin sa akin si Charo, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Pati ang couturier, napahinto sa ginagawa. At doon, sinabi niya ang mga salitang umasak sa mundo ko. Ang mga salitang hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas,
ay parang matutulis na bubog na nakatusok pa rin sa puso ko, kumikirot sa bawat pagtibok. Ma'am Sandoval, ulit ng babae, ang boses niya, walang anumang bahid ng emosyon, na para bang nagbabasa lang siya ng script. I'm sorry to inform you pero hindi po namin kayo maaaring bigyan ng Certificate of No Marriage Record. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? May problema ba sa papeles? May kulang ba kaming naipasa? Sabihin niyo lang po, aasikasuhin namin agad. Umaasa pa rin ako. Umaasa na simpleng aberya lang ito. Hindi po iyon ang problema, ma'am. May diin sa bawat salita niya. Hindi po kayo maaaring ikasal sa ibad. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko na kanina lang ay masayang humahaplos sa tela ng wedding gown, ngayon ay nanigas. Bakit? Hirap kong nasabi. Ang sumunod na sinabi niya ay parang isang malakas na sampal. Isang sampal na gumising sa akin mula sa isang napakagandang panaginip at itinapon ako sa isang bangungot. Dahil ayon po sa aming official records, Ma'am Sheila Sandoval, kasal na po kayo. Kasal. Na. Ako. Tatlong salita. Tatlong salitang bumaon sa dibdib ko na parang punyal. Nabitawan ko ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng tea shop, pero ang tunog ng pagbagsak nito ay parang kulog sa pandinig ko. Shay! Shay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Charo, lumapit agad sa akin. Hinawakan niya ang mga braso ko. Anong sabi? Okay ka lang? Hindi ako makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang mga mata ko ng lalaki nakatitig sa kawalan. Ang utak ko ayaw tanggapin ang narinig. Kasal na ako. Kanino? Kailan? Paano? Imposible, yun lang ang namutawi sa bibig ko, isang mahinang bulong na puno ng pagtanggi. Hindi totoo yan. Pinulot ni Charo ang telepono. Hello? Hello? Sino to? Sigaw niya sa kabilang linya, pero mukhang naputol na ang tawag. Ang couturier, na kanina patahimik, ay lumapit na rin, baka sa mukha ang pagkalito at awa. Ma'am Sheila, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po ng tubig? Umiling ako. Ang hangin sa paligid ay biglang naging napakabigat, hindi ako makahinga. Ang eleganting tea shop na kanina lang ay paraiso sa paningin ko, ngayon ay parang isang kulungan. Ang magandang wedding gown na suot ko, biglang naging kasuotan ng isang payaso. Kasal na ako. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, parang sirang plaka. Paano nangyari to? Si Jake, alam ba niya to? Impossible. 5 taon kami. 5 taon ng pagmamahalan ng mga pangarap. Hindi niya gagawin sa akin to, hindi niya ako lolokohin ng ganito. O baka naman hindi niya rin alam? Pero paano? Ang singsing sa daliri ko, ang kumikinang na simbolo ng pag-ibig ni Jake, ngayon ay parang nag-aapoy sa balat ko. Isang kasinungalingan. Lahat ba ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Shay, ano ba kasing sinabi? Pilit ni Charo, niyugyug ako ng bahagya. Magsalita ka naman. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko, nagsisimula ng mamasa. Sabi niya. Charo, sabi niya kasal na raw ako. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Charo. Ang bibig niya, bahagyang nakaawang. Ano? Sinong si Raulo iyon? Scam yan, Shay. Huwag kang maniwala. Gusto kong maniwala kay Charo. Gusto kong isipin na prank call lang iyon, o baka na mali lang ng numero. Pero ang lamig at opisyal na boses ng babae mula sa ginith, ang bigat ng bawat salita niya parang totoo. Masyadong totoo. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Hinubad ko ang belo. Ang pakiramdam ko, nasusuka ako. Kailangan kong malaman, sabi ko, ang boses ko, basag. Kailangan kong pumunta sa dinis. Samahan kita, agad na sabi ni Charo. Pero bago pa kami makakilos, may kumatok sa pinto ng fitting room. Isang staff ng tea shop. Excuse me, Ma'am Sheila Sandoval, tanong niya. May nagpadala po nito para sa inyo. Urgent daw po. Iniabot niya ang isang brown envelope. Nakasulat sa labas, Gina Sheila Sandoval. From National Statistics Office. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang kaninang pagtanggi napalitan ng mas matinding takot.
Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Ang mga kamay ko nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Binuksan ko ito. Sa loob, isang papel. Isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakalagay ang mga salitang Certificate in Marriage. At sa ilalim ng pangalan kong Kishera Maisandoval, may isa pang pangalan. Isang pangalang hindi ko kilala. Isang pangalang hindi si Jake. Elian Sarmiento. Ang singsing sa daliri ko, ang singsing na bigay ni Jake, kumislap sa ilalim ng ilaw ng tiyesyo. Ang simbolo ng pangarap ko. Ngayon, sa tabi ng pangalang iyon sa papel, ang singsing na ito ay parang isang sumbat. Nanlalabo ang paningin ko. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa gulat. Sa sakit. Sa katotohanang hindi ko matanggap. Ang Senomar, o sa kasong ito, ang marriage certificate, ay dahan-dahang dumulas mula sa nanginginig kong mga kamay. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng lahat ng pangarap ko. Kasal na ako. At hindi kay Jake. Sino si Elian Sarmiento? At bakit, sa ngalan ng lahat ng santo, kasal ako sa kanya? Ang masayang paghahanda sa kasal ay biglang naging isang desperadong paghahanap ng kasagutan sa isang nakaraang hindi ko alam na mayroon pala ako. Lumipas ang ilang araw na parang bangungot. Ang bawat umaga, ang unang bumubulaga sa akin ay ang malamig na katotohanan, kasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Si Jake, sa kabila ng pagkabigla, ay sinubukang maging kalmado. Sinabi niyang baka nagkamali lang ang ex, o baka may naninira lang sa amin. Pero ang kopya ng marriage certificate na hawak ko, na paulit-ulit kong tinititigan hanggang sa halos mabura na ang mga letra, ay hindi nagsisinungaling. May pirma ko roon, isang pirma na halos kamukhang-kamukha ng pirma ko ngayon, pero parang may kakaiba, parang mas bata, mas walang muwang. At may petsa, 5 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na isla sa Visayas na hindi ko man lang matandaang napuntahan ko. Isla Paraiso. Shy, kailangan nating alamin to, hindi pwedeng ganito na lang, sabi ni Jake isang gabi, habang nakaupo kami sa sala ng kondo ko. Ang mga plano sa kasal, pansamantalang itinigil. Ang saya, napalitan ng pag-aalala at hindi mabilang na tanong. Alam ko, Jake. Pero natatakot ako, amin ko. Natatakot ako sa kung anong madidiskubre ko. Natatakot ako na baka may parte ng buhay ko na tuluyan nang nawala sa alaala ko. Haharapin natin to ng magkasama, okay? Hindi kita iiwan, pangako niya, hinawakan ang kamay ko. Pero kahit sa mga salitang iyon, may naramdaman akong distansya. Isang maliit na espasyo na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Sa tulong ng isang abogado, sinubukan naming i-verify ang dokumento. Totoo nga. Legal at nakarehistro. Ang tanging paraan para malaman ang buong katotohanan ay puntahan ang Isla Paraiso, ang lugar kung saan diumano'y naganap ang kasal. Si Charo, bilang best friend ko, ay nagpumilit sumama. Hindi kita iiwanan sa ere, no? Saka, baka kailangan mo ng moral support. O baka ng taga-awat, kung sakaling mag-iskandalo ka doon, pabiro niyang sabi, pero alam kong nag-aalala rin siya. At si Jake? Sa una, gusto niyang sumama. Pero may bigla ang business trip na kailangan niyang asikasuhin. Importante raw. Babalik ako agad, Shy. Tawagan mo ako kaagad kapag may nalaman ka, sabi niya bago umalis, may halik sa noo na parang kulang sa init. O baka naman, ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano dahil sa stress. Kaya heto kami ni Charo, lula ng isang maliit na bangka, tinatahak ang maalong dagat patungo sa Isla Paraiso. Ang araw ay tirik na tirik, pero ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig. Ang isla, mula sa malayo, ay parang isang hiyas na luntian sa gitna ng asul na karagatan. Maganda. Tahimik. Pero para sa akin, ang islang ito ay puno ng misteryo at kaba. Pagdating namin sa maliit na pantalan, sinalubong kami ng ilang mga taga-isla. Mga simpleng mangingisda, mga babaeng may bitbit na basket ng mga prutas. Ngumiti sila sa amin, pero nang mapansin nila ako, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. May mga nagbulungan. May mga sumulyap sa akin na parang nakakita ng multo. Uy, Shy, ba't parang kilala ka nila? Bulong ni Charo, napansin din ang kakaibang reaksyon ng mga tao. Nagkibit balikat lang ako, pero sa loob-loob ko, lalong lumakas ang kaba ko. Pumunta kami sa munisipyo, isang maliit na gusaling gawa sa kahoy na medyo may kalumaan na.
Ang empleyado roon, isang matandang babae na may makapal na salamin, ay tinitigan ako ng matagal bago nagsalita. Shera Sandoval, pamilyar ang pangalan mo, iha, sabi niya, habang hinahanap ang record sa isang makapal at maalikabok na ledger. Sandali lang ni. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pahirap. Si Charo, sinusubukang pagaanin ang loob ko sa pamamagitan ng mga kwentong walang katuturan, pero ang isip ko ay lumilipad. Maya-maya, bumalik ang matandang babae. Heto na. Shera Sandoval at Elion Sarmiento. Kinumpirma ng kasal ni Mayor Santos, 5 taon na ang nakararaan. Inabot niya sa amin ang isang kopya ng local registry. Parehong-pareho sa hawak ko. Sino po si Elion Sarmiento? Tanong ko, ang boses ko, bahagyang nanginginig. Taga rito po ba siya? Nagkatinginan ang matandang babae at ang isa pang empleyado na naroon. May kakaibang lungkot sa kanilang mga mata. Si Elion mabait na bata yun, sabi ng matandang babae. Mangingisda. Simpleng tao, pero masipag. Mahal na mahal ka noon, iha. Mahal ako. Paanong mamahalin ako ng isang taong hindi ko man lang maalala? Nasaan po siya ngayon? Pwede po ba namin siyang makausap? Tanong ni Charo. Nagbuntong hininga ang matandang babae. Matagal na siyang wala rito sa isla. Simula nunang umalis ka. Umalis ako. Wala akong matandaan. Ang huling 5 taon ng buhay ko, malinaw sa alaala ko. Nagtapos ako ng kolehiyo, nagtrabaho, nakilala si Jake, nagmahalan kami. Walang puwang para sa isang Isla Paraiso o sa isang Elion Sarmiento. Nagpasalamat kami at umalis sa munisipyo, lalong gulong-gulo ang isip. Naglakad-lakad kami sa dalampasigan. Ang puting buhangin, ang mga payapang alon, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, para itong isang postcard. Pero sa bawat sulok, parang may mga matang nakamasid sa akin. Ang mga bulungan parang mga aninong sumusunod. Siya iyon, di ba? Bumalik siya eh. Akala ko hindi na natin siya makikita ulit. Kawawa naman si Elion. Mga salitang naririnig ko pero hindi ko maintindihan. Sino si Elion na kinakaawaan nila? At bakit parang kasalanan ko? Napaupo ako sa isang malaking bato sa tabi ng dagat, napahawak sa ulo ko. Sumasakit. Parang may gustong kumawala pero hindi makalusot. Shy, okay ka lang? Tanong ni Charo, umupo sa tabi ko. Hindi ko alam, Charo. Parang mababaliw na ako, sabi ko, ang mga luha, nagbabadyang tumulo. Wala akong matandaan. Wala talaga. Hinaplos ni Charo ang likod ko. Makakahanap tayo ng sagot, Shy. Nandito lang ako. Sa di kalayuan, may napansin akong isang lalaki. Nakatayo siya malapit sa mga bangkang nakadaong, nakatalikod sa amin. Matangkad, balingkinitan ang katawan, kayumanggi ang balat na halatang sanay sa sikat ng araw. May inaayos siyang lambat. Kahit nakatalikod, parang may pamilyar sa tindig niya. Maya-maya, dahan-dahan siyang humarap na para bang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. At doon, nagtama ang aming mga mata. Ang mga mata niya. Maitim, malalim at puno ng lungkot. Isang lungkot na parang matagal nang kinikimkim. Tinitigan niya ako. Hindi galit, hindi masaya. Parang nagugulat. O baka naman, parang matagal na siyang naghihintay. Bigla, isang matinding kirot ang sumalakay sa sentido ko. Isang flash. Isang imahe. Isang pares ng mga matang tulad ng sa kanya, nakangiti sa akin. Isang tinig na tumatawag sa pangalan ko, pero hindi ko marinig ng malinaw. Ang amoy ng dagat, mas matindi, mas malapit. Yekivu. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang puso ko, biglang kumabog ng malakas. Sino siya? Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa amin. Bawat hakbang niya, parang may kung anong humihila sa akin papalapit din sa kanya, kahit na ang mga paa ko ay parang nakapako sa kinaupuan ko. Nang nasa harapan na namin siya, ilang talampakan na lang ang layo, nagsalita siya. Ang boses niya, malalim at medyo magaspang, pero may kakaibang lambing. Shera, tanong niya, ang mga mata niya, hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi ako nakasagot. Ang pangalan ko, mula sa bibig niya, parang isang pamilyar na himig na matagal ko nang hindi naririnig. Napansin ko ang isang bagay sa liig niya. Isang simpleng kwintas na gawa sa sinulid na may maliit na pendant na kahoy.
May nakaukit doon. 2 letra. S-E. Shera. Elyon. Siya. Siya si Elyon Sarmiento. Ang lalaking hindi ko maalala pero asawa ko raw. Ang tingin niya, bumaba sa kanang braso ko, malapit sa siko. May maliit akong birthmark doon, hugis bituin. Isang birthmark na madalas kong takpan dahil ayokong mapansin. Pero siya, tinitigan niya ito na parang isang napakahalagang kayamanan. Wala ka pa ring pinagbago, sabi niya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maliban sa wala ka talagang naaalala, Shera. Ang tanong niya, hindi paratang. Kundi isang masakit na kumpirmasyon ng isang bagay na matagal na niyang alam. Ang hangin, biglang naging mas malamig. Ang mga alon, parang bumubulong ng mga sikretong ayaw kong marinig. Ang lalaking nasa harapan ko, isang estranghero, pero ang mga mata niya, bakit parang matagal ko nang kilala? Bakit parang may isang parte sa puso ko ang nakakaramdam ng pamilyar na sakit sa tuwing tinititigan ko siya? Kalituhan, intriga, at isang maliit na usbong ng takot. Ano ang nangyari sa islang ito? Ano ang nangyari sa akin? Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagkatitigan ni Elyon. Ang mga salita niya, wala ka talagang naaalala, Shera, ay umalinggaw sa isip ko, paulit-ulit, parang sirang plaka. Ang paraan ng pagkakasabi niya, hindi nanunumbat, kundi puno ng pag-unawa. O baka naman, pagtanggap sa isang matagal ng katotohanan. Sino ka? Yun lang ang nagawa kong itanong, kahit na alam ko na ang sagot. Ang puso ko, patuloy sa mabilis na pagtibok, isang halo ng takot at kung anong emosyon na hindi ko mapangalanan. Isang malungkot na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Elyon. Hindi mo na talaga ako natatandaan. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag. Isang masakit na pahayag. Si Charo, na kanina patahimik sa tabi ko, ang bumasag sa katahimikan. Excuse me, ikaw ba si Elyon Sarmiento? Matapang niyang tanong, kahit naramdam ko ang panginginig ng kamay niya na nakahawak sa braso ko. Tumango si Elyon, ang tingin hindi pa rin inaalis sa akin. Ako nga. At siya si Shera. Ang asawa ko. Ang salitang ki-asawa, mula sa bibig niya, ay parang may dalang bigat. Bigat ng mga taon. Bigat ng mga alaala na ako lang ang walang kamuwang-muwang. Paano? Bakit wala akong maalala? Tanong ko, ang boses ko, nagmamakaawa. Nagmamakaawa para sa isang paliwanag, para sa kahit katiting na liwanag sa madilim na sulok ng isip ko. Umiling si Elyon. Mahabang kwento, Shera. At hindi ko alam kung handa ka na bang marinig. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang nakamasid sa amin mula sa malayo. Siguro, mas mabuting sa ibang lugar tayo mag-usap. Sa lugar na mas pribado. Nag-aalangan ako. Ang utak ko, sumisigaw na umalis na kami, na bumalik na sa Maynila, sa buhay na kilala ko, kay Jake. Pero may isang parte sa akin, isang maliit na tinig, na gustong malaman ang katotohanan. Isang tinig na nauuhaw sa mga sagot. Saan? Tanong ni Charo, mas matapang kaysa sa akin sa mga sandaling iyon. May isang maliit na kubo sa dulo ng isla. Tahimik doon. Walang masyadong tao, sagot ni Elyon. Doon tayo nagkakilala. Ang huling mga salita niya, parang isang susi na nagbukas ng isang maliit na siwang sa pinto ng nakaraan ko. Isang napakaliit na siwang, pero sapat na para makasilip ako ng kaunting liwanag. Isang kubo. Sa dulo ng isla. Naglakad kami, si Elyon ang nangunguna. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng mga alon at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon. Si Charo, hindi bumibitaw sa braso ko, na para bang natatakot na baka bigla na lang akong tangayin ng hangin. Ako naman, ang mga mata ko, nakatuon sa likod ni Elyon. Sa bawat hakbang niya, parang may kung anong pamilyar. Ang paraan ng paglalakad niya, ang tindig ng kanyang mga balikat. Parang nakita ko na to dati. Maya-maya, narating namin ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Simple lang ito, pero malinis at maayos ang paligid. May maliit na hardin ng mga gulay sa gilid, at ilang mga paso ng halaman na namumulaklak. Ang simoy ng hangin dito, mas presko, mas mabango. Amoy ng dagat, amoy ng lupa, amoy ng pamilyar na tahanan. Dito, sabi ni Elyon, humarap sa amin. Binuksan niya ang pinto ng kubo.
Pumasok kami. Ang loob, maliit lang pero maaliwalas. May isang papag, isang maliit na mesa, at 2 upuang gawa sa kawayan. Sa isang sulok, may mga gamit sa pangingisda. Simple. Payak. Pero may kung anong kapayapaan sa lugar na ito. Pinaupo kami ni Elyon. Siya naman, umupo sa sahig, kaharap namin. May kinuha siya mula sa ilalim ng papag. Isang maliit, luma, at medyo kupas na kahon na gawa sa kahoy. Alam kong marami kang tanong, Sheera, sabi niya, ang boses niya, malumanay. At sisikapin kong sagutin lahat. Pero bago yun, may gusto akong ipakita sa'yo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may ilang mga gamit. Isang maliit na kabibe na kulay rosas. Isang piraso ng salamin na kininis ng dagat. At isang diary. Isang maliit na notebook na balat dura ang takip na may naka-emboss na bulaklak. Nang makita ko ang diary, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Inabot ito ni Elyon sa akin. Sa'yo to, Sheera. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang diary. Ang mga daliri ko, parang may sariling isip, hinaplos ang gaspang ng takip nito. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa unang pahina, may sulat kamay. Isang sulat kamay na alam kong sa akin. Mas bata, mas bilugan ang mga letra, pero akin. At may petsa. 5 taon na ang nakalipas. Dear Diary, basa ko sa isip ko. Nakarating na ako sa Isla Paraiso. Ang ganda rito. Parang paraiso nga. Ang mga sumunod na pahina, puno ng mga kwento. Kwento ng isang dalagang nagbakasyon sa isla. Kwento ng mga araw na puno ng araw, dagat at buhangin. Kwento ng mga bagong kaibigan. At kwento ng isang lalaki. Isang mangingisdang nagngangalang Elyon. Habang binabasa ko ang bawat salita, parang may mga imaheng unti-unting nabubuo sa isip ko. Malabo pa sa simula, parang mga pira-pirasong salamin. Pero habang tumatagal, unti-unti silang nagiging malinaw. Ang tawa niya habang tinuturuan akong manghuli ng isda. Ang mga mata niyang kumikislap habang nagkukwento tungkol sa mga bituin. Ang init ng kamay niya nang una kaming magkahawak kamay habang naglalakad sa dalampasigan. Mahal ko na yata siya, Diary. Si Elyon. Ang lalaking nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kaligayahan. Luha. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ko, hindi ko namamalayan. Luha ng lungkot, ng pagkalito, ng panghihinayang. Sa isang pahina, may nakadikit na isang tuyong bulaklak ng sampag-ita. At sa ilalim nito, may nakasulat, unang halik sa ilalim ng buwan. Ang gabing hindi ko malilimutan. Bigla, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa ulo ko. Isang malinaw na imahe. Ang bilog na buwan. Ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. At si Elyon, ang mukha niya, napakalapit sa akin. Ang mga labi niya. Aray, napasigaw ako, napahawak sa ulo ko. Shay! Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Charo, lumapit sa akin. Si Elyon, mabilis ding tumayo. Sheera! Masakit ang ulo ko, sabi ko, habang pilit na tinitingnan ang mga imaheng biglang sumusulpot sa isip ko. Parang isang pelikulang biglang umandar. Pangako, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Kahit pa hindi mo na ako maalala. Ang boses niya. Narinig ko ang boses niya sa isip ko, kasing linaw ng araw. Isang pangako. Isang pangakong binitiwan niya. Napatingin ako kay Elyon. Ang mga mata niya, puno ng pag-aalala. Puno ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kumupa sa paglipas ng mga taon. Isang pag-ibig na naghintay. Naaalala mo ba? Mahinang tanong niya. Umiling ako habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Malabo pira-piraso lang pero parang may kirot dito, sabi ko, itinuturo ang dibdib ko. Sa huling pahina ng diary, may isang entry na hindi ko pa nababasa. Ang sulat kamay, medyo nanginginig, parang nagmamadali. Kailangan ko nang umalis, diary. Biglaan. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ni tita, para raw sa ikabubuti ko. Pero paano si Elyon? Paano ang mga pangarap namin? Masakit. Sobrang sakit.
Ayokong iwan siya. Ayokong kalimutan siya. Pangako, Elyon, babalikan kita. Pangako, di. At doon nagtatapos ang diary. Walang paliwanag. Walang kasunod. Isang bitin na kabanata ng buhay ko. Niyakap ako ni Charo. Siya'y, tahan na. Nandito lang kami. Nakita ko sa mga mata niya ang awa. Narinig niya siguro ang mga sinabi ko. Tumingin ako kay Elyon. Nakatayo lang siya roon, tahimik, hinahayaan akong ilabas ang lahat ng emosyon ko. Ang mukha niya, hindi ko mabasa. Lungkot? Pag-asa? Ang diary sa mga kamay ko, ang tanging tangible na koneksyon ko sa nakaraang iyon. Isang nakaraan na ninakaw sa akin. Isang pag-ibig na pinilit kong kalimutan. Sino ang tita na binanggit sa diary? Bakit kailangan kong umalis ng biglaan? At bakit wala akong maalala sa lahat ng ito? Ang mga tanong mas lalong dumami. Pero sa gitna ng lahat ng kalituhan at sakit, may isang bagay na nagsimulang kumislap sa puso ko, isang maliit na ningas ng pag-asa. Pag-asang baka sakaling may paliwanag ang lahat. Pag-asang baka sakaling hindi pa huli ang lahat. Itinaas ko ang tingin ko kay Elyon. Ang mga mata niya, nakatitig pa rin sa akin, matyagang naghihintay. Elyon, sabi ko, ang boses ko, medyo garalgal pa rin dahil sa pag-iyak. Anong nangyari pagkatapos kong umalis? Humugot ng malalim na hininga si Elyon. Kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang dibdib. Parang naghahanda siyang buksan ang isang sugat na matagal nang naghihilom. Nung araw na umalis ka, nagsimula siya, ang boses niya, mababa at puno ng emosyon. Parang gumuho ang mundo ko, Sheira. Hinanap kita. Tinanong ko ang lahat ng kakilala mo rito sa isla, pero walang makapagsabi kung nasaan ka. Sabi nila, bigla ka na lang daw kinuha ng isang babaeng kamag-anak mo galing Maynila. Walang paalam. Walang kahit anong habilin para sa akin. Napapikit ako. Ang sakit sa mga salita niya, ramdam na ramdam ko. Parang ako mismo ang nakaramdam ng pag-iwan na iyon. Sinubukan kitang hanapin sa Maynila, pagpapatuloy niya. Pero ang hirap. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang tanging alam ko lang ay ang pangalan mo at ang pangalan ng tita mo na madalas mong ikwento noon, si Tita Elena. Tita Elena. Ang kapatid ng mama ko. Siya ang kasama ko sa bahay bago ako nag-college. Siya ang nag-alaga sa akin pagkatapos ng aksidente. Aksidente? Saan nanggaling ang salitang iyon? Biglang may sumundot na naman sa isip ko, isang malabong alaala ng madilim na kalsada. Basag na salamin? Pero anong kinalaman ni Tita Elena dito? Tanong ko, naguguluhan. Hindi ko siya mahanap noon, sabi ni Elyon. Umuwi ako ritong bigo. Araw-araw, umaasa akong babalik ka. Araw-araw, tinitingnan ko ang dagat, nagbabaka sakaling makita ko ang bangka mo. Pero lumipas ang mga linggo, naging buwan, naging taon wala ka. Ang sakit sa puso ko, lalong tumindi. Nakikita ko sa mga mata ni Elyon ang lalim ng kanyang paghihintay. Ang bigat ng kanyang pangungulila. Paano mo nalaman na hindi na kita naaalala? Tanong ko. May isang kaibigan akong mangingisda na paminsan-minsan ay nagpupunta sa Maynila para magbenta ng huli, kwento ni Elyon. Isang araw, mga 2 taon pagkatapos mong umalis, nakita ka raw niya sa isang mall. Kasama mo ang isang lalaki. Si Jake. Sinubukan ka raw niyang tawagin pero parang hindi mo siya narinig. At ang masakit, Sheira, parang hindi mo siya nakilala. Napayuko ako. Ang bigat sa dibdib ko, parang isang malaking bato. Noong una, ayokong maniwala, sabi ni Elyon. Pero paulit-ulit niyang sinabi na parang ibang tao ka na raw. Masayahin ka pa rin daw tingnan, pero iba na ang mga ngiti mo. Iba na ang kinang sa mga mata mo. Bumuntong hininga siya. Doon ko naisip na baka nga kinalimutan mo na ang lahat. Ang Isla Paraiso. Ang mga pangako natin. Ako. Hindi ko sinasadya, Elyon, sabi ko, ang mga luha, muling namumuo sa mga mata ko. Kung alam ko lang kung naaalala ko lang di. Alam ko, mahinang sagot niya. At hindi kita sinisisi, Sheira. Siguro may dahilan ang lahat. Katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga non-said words, ng mga emosyong hindi kayang isatinig.
Si Charo, tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay pinipisil ang kamay ko bilang suporta. Pero bakit hindi mo ako sinubukang hanapin ulit? Bakit hindi mo ako sinubukang paalalahanan? Tanong ko, isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin mula nang malaman ko ang tungkol sa kasal namin. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, puno ng isang emosyong hindi ko mabasa. Parang pinaghalong sakit at pagmamahal. Sinubukan ko, Shera. Pagkatapos kong malaman na nasa Maynila ka at parang wala ka nang naaalala, bumalik ako roon. Sinundan kita. Nakita kita ng ilang beses. Mula sa malayo. Gulat. Yun ang naramdaman ko. Sinundan niya ako. Nakita niya ako. Bakit hindi ka lumapit? Dahil nakita kong masaya ka na, sabi niya, isang mapait na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Nakita kong may bago ka ng buhay. May bago ka ng mahal. Ang huling salita, halos pabulong na lang. Sino ako para guluhin pa iyon? Sino ako para ipilit ang isang nakaraan na ikaw mismo, kinalimutan na? Ang mga salita niya, parang mga suntok sa dibdib ko. Ang sakripisyo niya. Ang pagpaparayan niya. Para sa akin. Para sa kaligayahan ko, kahit na ang kapalit noon ay ang sarili niyang sakit. Elyon, wala akong masabi. Ang pag-unawa ko sa lalaking ito, biglang lumalim. Ang respeto ko sa kanya, biglang tumaas. Ang tanging magagawa ko na lang noon ay ang umuwi rito, pagpapatuloy niya at dalhin ang alaala mo. At umasa na balang araw, kung talagang para tayo sa isa't isa, gagawa ang tadhana ng paraan. Tumingin siya sa diary na hawak ko. At siguro ito na iyon. Ang diary. Ang lumang diary na naglalaman ng mga sikreto ng nakaraan ko. Ang susi sa mga nawawala kong alaala. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong harapin ito. Para sa sarili ko. Para kay Elyon. At para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Elyon, sabi ko, mas matatag na ang boses ko ngayon. Tulungan mo akong alalahanin ang lahat. Simula sa umpisa. Tumango si Elyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Sige, Shera. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Ang ating kwento. Ang hangin mula sa dagat ay pumasok sa maliit na kubo, dala ang amoy ng asin at ang pangako ng mga bagong simula. Ang araw sa labas ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay daan sa isang takip silim na puno ng mga posibilidad. Nagsimulang magkwento si Elyon. At ako, kasama si Charo, ay nakinig. Nakikinig sa kwento ng isang pag-ibig na nawala pero hindi kinalimutan. Isang pag-ibig na naghihintay na muling mabuo. Si Charo, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita habang nagkukwento si Elyon tungkol sa isang fiesta sa isla kung saan kami unang nagsayaw. Teka, sabi ni Charo, napakunot ang noo. Parang may naalala ako. Nung mga panahong yun, Shai, di ba nagkaroon ka ng amnesia? Napatingin kami ni Elyon kay Charo. Amnesia. Biglang may isang imahe na naman ang sumulpot sa isip ko. Hospital. Puting mga pader. Ang mukha ni Tita Elena, puno ng pag-aalala. At ang sabi ng doktor, temporary memory loss due to trauma. Trauma. Anong trauma? Amnesia. Ulit ko sa sinabi ni Charo, ang salitang iyon ay parang isang pamilyar na multo mula sa nakaraan. Ang mga pira-pirasong alaala ng ospital, ng mga puting pader, at ang malabong mukha ni Tita Elena ay biglang lumitaw sa isip ko, mas malinaw kaysa kanina. Nga parang may sinabi si Tita noon na naaksidente raw ako bago ako umuwi galing probinsya. Pero hindi niya masyadong idinetalye. Ang sabi lang niya, minor lang daw, at maswerte akong walang malubhang nangyari maliban sa pansamantalang pagkawala ng ilang alaala. Napatingin ako kay Elyon. Ang mukha niya, puno ng pag-aalala at pagtataka. Aksidente, tanong ni Elyon, ang boses niya, may bahid ng hindi makapaniwala. Walang nabanggit sa akin ang mga taga rito na naaksidente ka bago ka umalis, Shera. Ang alam lang nila, bigla ka na lang kinuha. Nagkatinginan kami ni Charo. Kung hindi aksidente ang dahilan ng pagkawala ng alaala ko tungkol sa Isla Paraiso at kay Elyon, ano? Shay, sabi ni Charo, ang boses niya, seryoso. Nung mga panahong yun, hindi ba't doon ka rin nagsimulang maging close kay Jake?
Si Jake. Ang pangalan niya, biglang nagdala ng kakaibang bigat. Tama si Charo. Pagkatapos kong i-mag-recover mula sa sinasabi nilang aksidente, si Jake ang isa sa mga unang taong naging malapit sa akin. Kaklase ko siya sa ilang subjects sa kolehiyo. Siya yung laging nandyan, laging handang tumulong, laging nagpapangiti sa akin. Siya yung naging sandalan ko sa panahong pakiramdam ko ay may kulang sa akin, kahit hindi ko matukoy kung ano. Pero ngayon, parang may ibang kahulugan ang lahat ng yun. Kailangan nating kausapin si Jake, sabi ko, ang boses ko, desidido. Kailangan kong malaman kung may alam siya rito. Tumango si Charo. Tama ka. At kailangan mo ring kausapin si Tita Elena. Siguradong may alam siya. Bumalik kami ni Charo sa Maynila kinabukasan, dala ang mabigat na puso at ang mas maraming tanong. Si Elion, naiwan sa isla, pero bago kami umalis, hinawakan niya ang kamay ko. Mag-iingat ka, Shaira, sabi niya, ang mga mata niya, nangungusap. At tandaan mo, nandito lang ako. Naghihintay. Ang init ng kamay niya, ang sinseridad sa mga mata niya, baon ko hanggang sa pag-alis namin. Pagdating ko sa kondo, nadatnan ko si Jake na nag-aayos ng mga gamit niya. Katatapos lang daw ng business trip niya. Ang ngiti niya nang makita ako, parang hindi kasing sigla ng dati. O baka naman, ako lang ulit ang nag-iisip. Shay, you're back. Kamusta ang lakad nyo? Tanong niya, lumapit para yumakap, pero umiwas ako ng bahagya. Naramdaman niya siguro ang pag-iwas ko dahil bahagya siyang natigilan. Jake, kailangan nating mag-usap, sabi ko, seryoso. Naupo kami sa sala. Si Charo, tahimik lang sa isang tabi, pero alam kong handa siyang sumuporta. Ano yun, Shay? May nalaman ka ba? Tanong ni Jake, ang boses niya, pilit pinapakalma. Jake, nagsimula ako, tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Alam mo ba nakasal na ako bago pa kita makilala? Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Isang pagkagulat na peke. Parang ini-expect na niya ang tanong ko. Shay, di ba napag-usapan na natin to? Baka scam lang yan, o pagkakamali lang ng sagot niya, pero ang mga mata niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Hindi ito pagkakamali, Jake, sabi ko, inilabas ang kopya ng marriage certificate at ang diary. Ito si Elion Sarmiento. Asawa ko siya. At ito ang diary ko. Nagsusulat ako tungkol sa kanya, tungkol sa amin. 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Jake ang mga papel, pero parang hindi niya talaga tinitingnan. Parang alam na niya ang laman nito. Shay, ano bang gusto mong palabasin? Tanong niya, ang boses niya, medyo tumaas na. Naniloloko kita? Na may tinatago ako sa'yo. May tinatago ka nga ba, Jake? Diretsong tanong ko. Katahimikan. Ang tensyon sa pagitan namin, pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang dating matamis na pagtitinginan namin, napalitan ng hinala at sakit. Biglang tumunog ang cellphone ni Charo. Sinagot niya ito, at pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ito, ang mukha niya, hindi maipinta. Shay, sabi ni Charo, ang boses niya, nanginginig. Tumawag si Tita Elena. Papunta na raw siya rito. May importante raw siyang sasabihin sa'yo. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Si Tita Elena. Anong sasabihin niya? Hindi nagtagal, dumating si Tita Elena. Ang mukha niya, puno ng pag-aalala. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Shaira, anak patawarin mo ako, sabi niya, ang mga luha, tumutulo na sa kanyang mga mata. Tita, ano po ba ang nangyayari? Tanong ko, naguguluhan. Huminga ng malalim si Tita Elena. Tumingin siya kay Jake, isang tingin na puno ng disappointment. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Shaira, nagsimula siya. Totoo ang lahat ng nalaman mo sa isla. Totoong kasal ka kay Elion. Napahawak ako sa bibig ko. Kahit na alam ko na, iba pa rin ang pakiramdam kapag kinumpirma na ng taong pinagkakatiwalaan ko. Pero bakit wala akong maalala, tita? At bakit nilihim niyo ito sa akin? Tanong ko, ang boses ko, puno ng sakit at pagtataka. Dahil iyon ang gusto ni Jake, sagot ni Tita Elena, ang tingin niya, bumaling kay Jake na ngayon ay nakayuko na. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Nung panahong yun, Shaira, pagpapatuloy ni Tita Elena,
pagkatapos mong umalis sa Isla Paraiso, nagkaroon ka ng matinding lagnat. Ilang araw kang walang malay. At paggising mo wala ka nang maalala tungkol sa mga nangyari sa isla. Ang sabi ng doktor, selective amnesia, dulot ng matinding emotional distress. Pero ang aksidente, tanong ko. Walang aksidente, Sheera, umiling si Tita Elena. Gawa-gawa lang yun ni Jake. Napatingin ako kay Jake. Ang T-perfect fiancé ko. Ang lalaking minahal ko ng 5 taon. Ngayon, ang mukha niya, hindi ko na makilala. Jake, bakit? Yun lang ang lumabas sa bibig ko, isang tanong na puno ng sakit at pagtataksil. Tumayo si Jake. Ang kaninang pagkukunwari na wala na. Ang natira, isang mukhang puno ng guilt. O galit? Dahil mahal kita, Sheera, sigaw niya. Mahal na mahal kita. Mula pa nung college tayo. Pero hindi mo ako pinapansin. Ang lagi mong bukang bibig, yung Elyon na iyon. Yung mangingisda na iyon. Kaya nung nagkaroon ka ng amnesia, pagpapatuloy niya, ang boses niya, nanginginig sa galit. Nakita ko iyong pagkakataon. Isang pagkakataon para mapasa akin ka. Para makalimutan mo siya. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ginamit niya ang pagkawala ng alaala ko para sa sarili niyang kapakanan. Tinulungan ako ni Tita Elena, sabi ni Jake, tumingin kay Tita. Sinabi ko sa kanya na mas makakabuti sa'yo kung hindi mo na maaalala ang nakaraan mo. Na masasaya ka sa akin. At naniwala ako sa kanya, Sheera, sabi ni Tita Elena, umiiyak. Akala ko, yun ang tama. Akala ko, pinoprotektahan kita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa naging kasalanan ko sa iyo at kay Elyon. Kung hindi mo na siya maalala, bakit ko pa ipapaalala? Sarkastikong sabi ni Jake. Ang mga mata niya, nag-aapoy sa galit at desperasyon. Minahal mo ako, Sheera. Naging masaya tayo. Ano pa bang kulang? Tumayo ako, ang mga luha, hindi ko na mapigilan. Ang sakit, parang tinutusok ang puso ko. Ang galit, kumukulo sa dibdib ko. Kulang, Jake, sigaw ko. Ang kulang ay ang katotohanan. Ang kulang ay ang karapatan kong malaman kung sino talaga ako. Ang kulang ay ang buhay na ninakaw mo sa akin. Lumapit ako sa kanya. Ang singsing na bigay niya, ang singsing na minsan ay simbolo ng pag-ibig at pangarap, ngayon ay simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Hinubad ko ito. Ginamit mo ako habang bulag pa ako sa katotohanan, sigaw ko, ang boses ko, basag na. Minahal kita, Jake. Pero ang pagmamahal na iyon, itinayo sa kasinungalingan. Sa panloloko mo. Ibinato ko ang singsing sa mukha niya. Tumama ito sa pisngi niya, bago bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng lahat ng natitirang respeto ko para sa kanya. Ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya, lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob ko. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko. Ang paligid, biglang umikot. At pagkatapos, kadiliman. Shay! Yun ang huling narinig ko, ang nag-aalalang boses ni Charo, bago ako tuluyang lamunin ng kawalan. Ang sikreto ni Jake. Isang sikretong hindi lang sumira sa tiwala ko, kundi pati na rin sa pagkatao ko. Ang lalaking minahal ko, siya rin palang umasak sa akin. Nagising ako sa isang pamilyar na amoy ng antiseptiko at malamig na aircon. Hospital. Na naman! Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang bumungad sa akin ay ang puting kisam, at pagkatapos ay ang nag-aalalang mukha ni Charo. Shay! Gising ka na, sabi niya, may halong ginhawa sa kanyang boses. Okay ka lang? Grabe, tinakot mo kami. Sinubukan kong bumangon, pero naramdaman ko ang bahagyang pagkahilo. Anong nangyari, tanong ko, ang lalamunan ko, tuyo. Nawalan ka ng malay kanina, pagkatapos ng confrontation niyo ni Jake. Malumanay na paliwanag ni Charo. Dinala ka namin agad dito. Si Jake. Ang alaala ng mga nangyari kanina, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang sakit, ay bumalik sa akin na parang isang malakas na sampal. Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit pa rin. Sobrang sakit. Si Tita Elena, tanong ko. Nasa labas, kausap yung doktor. Si Jake umalis na, sagot ni Charo, may diin sa huling mga salita. Mas mabuti na rin sigurong umalis na siya.
Sa ngayon, hindi ko alam kung kaya ko siyang harapin ulit. Maya-maya, pumasok si Tita Elena, kasama ang isang doktor. Ang mukha ni Tita, bakas pa rin ang pag-aalala at pagsisisi. Shera, anak, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, lumapit sa tabi ng kama ko. Umiti ako ng pilit. Okay lang po ako, Tita. Medyo nahihilo lang. Ipinaliwanag ng doktor na ang pagkahimatay ko ay dulot ng matinding stress at emotional shock. Kailangan ko raw magpahinga. Walang dapat ikabahala, pero kailangan kong iwasan muna ang mga bagay na makakapagdulot ng matinding emosyon. Madaling sabihin, pero paano? Paano ko iiwasan ang emosyon kung ang buong buhay ko ay parang isang malaking telenovela na puno ng drama? Nang makaalis ang doktor, naiwan kaming tatlo ni Charo at Tita Elena sa kwarto. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Shera, nagsimula si Tita Elena, ang boses niya, puno ng pagsisisi. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Ang nagawa namin ni Jake. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Tumingin ako sa kanya. Ang Tita Elena na nag-alaga sa akin, na itinuring kong pangalawang ina. Paano niya nagawang itago sa akin ang ganito kahalagang bagay? Bakit, Tita? Tanong ko, ang boses ko, mahina pero puno ng sakit. Bakit niya nagawa sa akin to? Bakit niyo hinayaan si Jake na namanipulahin ako? Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Tita Elena. Dahil nabulag ako, Shera. Nabulag ako sa paniniwalang yun ang mas makakabuti para sa'yo. Si Jake ipinakita niya sa akin na kaya kanyang alagaan, na kaya kanyang pasayahin. At ako naman, bilang nag-aalala sa'yo, lalo na pagkatapos na ng mga nangyari sa Isla Paraiso, gusto ko lang na maging maayos ka. Ang mga nangyari sa Isla Paraiso, ulit ko. Ano po ba talaga ang nangyari, Tita? Ang sabi niyo, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Pero parang may kulang pa. Huminga ng malalim si Tita Elena. Tumingin siya kay Charo na para bang humihingi ng suporta. Tumango si Charo. Shera, sabi ni Tita Elena. May isa pang tao na kailangan mong makausap. Isang taong mas makakapagpaliwanag sa iyo ng lahat. Isang taong matagal nang naghihintay na makausap ka. Napakunot ang noo ko. Sino po? Hindi sumagot si Tita Elena. Sa halip, tumayo siya at binuksan ang pinto ng kwarto. At mula sa labas, pumasok ang isang lalaki. Si Elion. Nakatayo siya roon, sa may pintuan, ang mga mata niya, nakatuon sa akin. Ang mukha niya, puno ng pag-aalala, pero may bahid din ng pag-asa. Elion, gulat kong sabi. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya sa kama ko. Si Charo at Tita Elena, tahimik na lumabas ng kwarto, binibigyan kami ng privacy. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Elion, ang boses niya, malumanay. Tumawag si Charo. Hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama ko. Ang presensya niya, kakaiba. Nakakaramdam ako ng kaba, pero kasabay nito, mayroon ding kapayapaan. Elion, sabi ko, tinitigan siya sa mga mata. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang lahat. Ano ba talaga ang nangyari sa akin sa Isla Paraiso? Bakit ako nagka-amnesia? Huminga ng malalim si Elion. Kitang-kita ko ang bigat sa kanyang mga balikat. Parang matagal na niyang dinadala ang kwentong ito. Shera, nagsimula siya. Ang pag-alis mo sa isla hindi lang yun simpleng pag-alis. Nakinig ako, bawat salita niya, tinitimbang ko. Nung araw na iyon, pagpapatuloy ni Elion, ang araw na bigla kang kinuha ng Tita Elena mo, hindi ka agad kayo nakaalis ng isla. Nagkaroon ng problema sa makina ng bangkang sinasakyan niyo. Isang malabong imahe. Isang bangka. Ang ugong ng makina na biglang humina. Ang mga alon na malalakas. Gabi na iyon, Shera. At masama ang panahon. Malakas ang hangin at ang alon. Sinubukan naming habulin kayo, ako at ang ilang mga kasama kong mangingisda, pero huli na ang lahat. Ang boses ni Elion nanginginig. Ang mga mata niya, napuno ng sakit na parang sariwa pa rin. Nawala kayo sa paningin namin. At kinabukasan, natagpuan na lang namin ang bangka nyo, wasak sa kabilang dulo ng isla. Napahawak ako sa bibig ko. Ang puso ko, parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko.
Ikaw lang ang natagpuan namin malapit sa Pampang, Sheera. Walang malay. May mga sugat. Si Tita Elena mo himalang nakaligtas din siya, pero malayo ang napadpadan niya. Isang slow flashback ang biglang umikot sa isip ko. Madilim na kalangitan. Ang hampas ng malalakas na alon. Ang takot. Ang pagsigaw. Ang pagtilapon sa malamig na tubig. At pagkatapos isang kamay. Isang kamay na humila sa akin. Isang kamay na hindi bumitaw. Napatingin ako sa mga kamay ni Elyon. Sa kanang kamay niya may isang peklat. Isang mahabang peklat na hindi ko napansin noon. Elyon T. Bulong ko, ang mga luha, nagsisimula ng mamuo sa mga mata ko. Ang peklat na iyan. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya, pamilyar. Nakuha ko to nung sinusubukan kitang hilahin papunta sa Pampang. Tumama ang kamay ko sa isang matulis na bahagi ng wasak na bangka. Ang rescue scene. Siya. Siya ang nagligtas sa akin. Dinala ka namin agad sa maliit na klinik dito sa isla, pagpapatuloy ni Elyon. Ang sabi ng nurse, walang kahit anong pagkakakilanlan maliban sa pangalan mong paulit-ulit na binabanggit ni Tita Elena mo nung medyo natauhan na siya. Ang isip mo raw, parang bagong panganak. Walang maalala. At si Tita Elena siya ang nagdesisyon na dalhin ako agad sa Maynila para maipagamot ng maayos, sabi ko, unti-unti nang nabubuo ang puzzle sa isip ko. At doon na pumasok si Jake sa eksena. Tumango si Elyon. Nang mawala ka ulit, Sheera, hindi ako sumuko. Sinundan kita sa Maynila, tulad ng naikwento ko na. Pero pinili kong hindi napilitin ang sarili ko sa'yo nang makita kong masaya ka na. Kahit masakit. Ang sakit sa mga salita niya, ramdam na ramdam ko. Ang sakripisyo niya. Ang pagmamahal niya. Bakit hindi mo ako pinaglaban noon, Elyon, tanong ko, ang boses ko, puno ng hinanakit, hindi para sa kanya, kundi para sa mga taon na nasayang, para sa mga alaala na ninakaw. Bakit hinayaan mong mangyari to? Tinitigan ako ni Elyon, ang mga mata niya, puno ng isang emosyong hindi ko mawari. Lungkot? Pag-ibig? Pagsisisi? Dahil yun ang akala kong tama, Sheera, sabi niya. Akala ko, yun ang gusto mo. Ang makalimot. Ang magsimula ulit. At sino ako para hadlangan yun? Ang mga salita niya, parang mga punyal na sumasaksak sa puso ko. Ang bigat ng desisyon niya. Ang bigat ng pagmamahal niya. Ang bangungot ng nakaraan. Unti-unti nang nagiging malinaw. Ang mga kasinungalingan. Ang mga sikreto. At ang isang pag-ibig na sinubok ng tadhana. Sakit. At pag-asa. Ang dalawang emosyong nagtatalo sa puso ko. Sakit para sa nakaraan. At pag-asa para sa hinaharap. Pero saan ako pupunta ngayon? Saan ako lulugar? Ang buhay na kilala ko, gumuho na. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko, niloko ako. At ang lalaking nasa harapan ko, ang lalaking minsan kong minahal at kinalimutan, handa ba akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Handa ba akong harapin ang nakaraan para sa isang posibleng kinabukasan? Lumipas ang ilang araw pagkatapos kong lumabas ng ospital. Ang kondo ko, na dati pugad ng mga pangarap namin ni Jake, ngayon ay parang isang malaking paalala ng mga kasinungalingan. Bawat sulok may alaala niya. Ang mga litrato namin na nakasabit sa dingding, tinanggal ko na. Ang mga regalo niya, itinago ko sa isang kahon. Pati ang engagement ring na ibinato ko sa kanya, hindi ko na alam kung nasaan. Siguro, mas mabuti na rin yun. Si Tita Elena, sinusubukang bumawi. Araw-araw siyang dumadalaw, nagdadala ng pagkain, kinakamusta ako. Nakikita ko ang senseridad sa mga mata niya, ang pagsisisi. Pero ang sugat sa puso ko, malalim pa rin. Mahirap magpatawad agad, lalo na kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo ay naging parte ng isang malaking panloloko. Si Jake, hindi na nagpakita o tumawag man lang. Siguro, alam niyang wala na siyang mukhang ihaharap sa akin. O baka naman, abala na siya sa pag-iisip kung paano niya haharapin ang mga legal na problemang posibleng kaharapin niya dahil sa pamimeke ng mga dokumento at sa ginawa niyang manipulasyon. Pero sa totoo lang, wala na akong pakialam sa kanya. Ang galit ko, unti-unti nang napapalitan ng awa.
O baka naman, indifference. Ang tanging taong madalas kong kausap ay si Charo. Siya ang naging takbuhan ko, ang balikat na iyakan ko. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw. Siya'y, kailangan mong magdesisyon, sabi niya isang hapon, habang nagkakape kami sa veranda ng kondo ko. Ano na ang plano mo ngayon? Napabuntong hininga ako. Yun din ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Ano na ngayon? Ang buhay na binuo ko sa loob ng 5 taon gumuho na. Ang pagkatao ko parang nabura at isinulat ulit. Sino ba talaga si Shera Sandoval? Ang babaeng minahal ni Jake? O ang babaeng minahal ni Elyon? Hindi ko alam, Charo, sagot ko. Gulong-gulo pa rin ako. Si Elyon. Simula nang malaman ko ang lahat, hindi na siya umalis sa isip ko. Ang mga alaala namin sa Isla Paraiso, na unti-unti nang bumabalik sa akin na parang mga pira-pirasong panaginip, ay nagdudulot ng kakaibang kirot at kilig. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, ang init ng mga kamay niya. Totoo ba ang lahat ng yun? O baka naman, pinipilit ko lang alalahanin dahil yun ang sinasabi ng diary at ni Elyon. Tumatawag siya paminsan-minsan mula sa isla. Kinakamusta ako? Pero hindi siya namimilit. Hindi siya nanunumbat. Hinahayaan niya akong mag-isip, magproseso ng lahat. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Kung may 2 puso lang ako, Charo, sabi ko, nakatingin sa malayo. Siguro, mas madali. Isa para kay Jake, yung pusong minahal siya sa loob ng 5 taon. At isa para kay Elyon, yung pusong naiwan sa isla. Pero ngayon pareho ng sugatan ang iisang puso ko. Hinawakan ni Charo ang kamay ko. Alam mo, Shai, normal lang yang nararamdaman mo. Naloko ka, nasaktan. Pero ang mahalaga, alam mo na ang katotohanan. Ngayon, nasa sayo na kung paano mo haharapin yan. Isang umaga, hindi ko na natiis ang bigat sa dibdib ko. Nagpunta ako sa simbahan kung saan sana kami ikakasal ni Jake. Umupo ako sa isang sulok sa harap ng altar. Walang ibang tao. Tahimik. Pumikit ako at nagdasal. Hindi ako humingi ng mga sagot. Humingi ako ng gabay. Humingi ako ng liwanag. Humingi ako ng lakas. Lord, bulong ko. Alam niyo po kung gaano ako nalilito ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako lulugar. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Bigyan niyo po ako ng sign kahit isang maliit na sign lang po. Paglabas ko ng simbahan, pakiramdam ko, medyo gumaan ang dibdib ko. Naglakad-lakad ako sa parke na malapit doon. Umupo ako sa isang bench, sa ilalim ng isang mayabong na puno. Ang paborito kong upuan dito, kung saan madalas kaming tumambay ni Jake noon. Bigla, may napansin akong isang bulaklak sa tabi ng upuan. Isang puting bulaklak. Sampaguita. Ang paborito kong bulaklak. At ang bulaklak na nabanggit sa diary ko, ang bulaklak na simbolo ng unang halik namin ni Elyon. Dinampot ko ito. Sariwa pa. Parang kalalagay lang doon. Sino ang naglagay nito? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula kay Elyon. Kamusta ka na, Shera? Naalala ko lang, paborito mong bulaklak ang sampaguita. Sana napangiti kita. Napangiti ako. Isang totoong ngiti pagkatapos ng matagal na panahon. Paano niya nalaman na nandito ako? O nagkataon lang ba? Maya-maya, tumawag si Charo. Ang boses niya, parang excited. Shay, nasaan ka? May kailangan kang makita. Importante. Bakit? Ano yun, tanong ko. Basta. Pumunta ka sa cafe natin. Yung dati nating paboritong tambayan malapit sa university. Bilisan mo. Kahit nagtataka, sumakay ako ng jeep papunta sa cafe na sinasabi ni Charo. Ang cafe kung saan madalas kaming mag-aral noon, kung saan nabuo ang pagkakaibigan namin. Pagdating ko roon, nakita ko si Charo na nakaupo sa paborito naming table sa may bintana. Nakangiti siya ng malapad. Ano ba iyon, Charo? Pinakaba mo naman ako, sabi ko, umupo sa tapat niya. May bisita ka kasi, sabi ni Charo, ang ngiti niya, mas lalong lumapad. Tumingin ako sa paligid. Walang ibang tao sa table namin. Sino? Ako. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran ko.
Isang boses na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, nakatayo siya. Si Elyon. Nakangiti siya sa akin. Ang ngiti niya, parang araw na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang gabi. May dala siyang isang maliit na baukwet ng sampagita. Elyon, gulat kong sabi. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa isla ka. Lumapit siya sa table namin. Hindi ko na natiis, Sheera. Kailangan na kitang makita. Umupo siya sa tabi ko. Ang amoy niya, amoy dagat pa rin. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal. Pero paano? Tinulungan ako ni Charo, sabi ni Elyon, umiti kay Charo. Sinabi niya sa akin kung gaano ka nalilito. Kung gaano ka nasasaktan. At naisip ko baka kailangan mo ng isang taong makakaintindi sa'yo. Tumingin ako kay Charo na ngayon ay parang kinikilig na ewan. Ikaw talaga, sabi ko, pero napangiti na rin ako. Siya'y, sabi ni Elyon, hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya, parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Alam kong marami kang tanong. Pero nandito ako. Handa akong sagutin lahat. Handa akong hintayin ka. Kahit gaano katagal. Ang mga salita niya, parang musika sa pandinig ko. Ang senseridad sa mga mata niya, hindi maikakaila. Pero paano si Jake? Tanong ko, isang tanong na kailangan kong itanong, kahit na alam ko na ang sagot sa puso ko. Paano ang 5 taon na iyon? Ang nakaraan, Sheera, parte na iyan ng kung sino ka ngayon, sabi ni Elyon. Hindi natin yan mabubura. Pero ang mahalaga ang ngayon. At ang bukas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Mahal kita, Sheera. Noon at hanggang ngayon. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong patunayan sa iyo yun araw-araw. Ang puso ko parang sasabog sa kilig at pag-asa. Ang pagkalito ko, unti-unti nang napapalitan ng kalinawan. Ang sakit, unti-unti nang naghihilom. Saan ako babalik? Siguro, hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, kanino. Kanino ko ibibigay ang puso kong minsan nang naligaw, minsan nang nasaktan, pero handa nang magmahal ulit. Napatingin ako kay Elyon. Sa ngiti niya. Sa mga mata niya. At sa puso kong sumisigaw ng pangalan niya. Bago pa ako makapagsalita, biglang nagsalita si Charo. Actually, Shay, sabi ni Charo, may kinuha sa bag niya. Isang lumang sobre. May isa pa palang kailangan kang makita. O mas tamang sabihin, mabasa. Ibinigay ito sa akin ni Tita Elena. Galing daw to kay Elyon. Isinulat niya to para sa'yo, ilang linggo bago yung aksidente mo. Iniabot niya sa akin ang sobre. Nanginginig ang kamay kong kinuha ito. Isang liham. Mula kay Elyon. Mula sa nakaraan. Ano kaya ang laman nito? Anong sikreto pa ang mabubunyag? Hawak ko ang lumang sobre, ang mga daliri ko'y nanginginig habang dahan-dahan itong binubuksan. Ang papel sa loob, medyo naninilaw na sa katagalan, pero ang sulat kamay ni Elyon ay malinaw pa rin, puno ng emosyon na kahit sa tinta ay ramdam na ramdam ko. Si Elyon sa tabi ko, tahimik na nagmamasid, ang mga mata niya ay hindi inaalis sa akin, puno ng pag-aalala at pag-asa. Si Charo naman, nakangiti, na para bang alam na niya ang magiging resulta ng lahat ng ito. Nagsimula akong magbasa. Mahal kong Sheera, panimula ng liham. Ang bawat salita, parang isang pamilyar na haplos sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito, pero kailangan mong malaman. May narinig akong usap-usapan dito sa isla. Tungkol sa Tita Elena mo. Sabi nila, may plano raw siyang ilayo ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako, Shay. Natatakot akong baka totoo. Napatingin ako kay Elyon. Ang mukha niya, kalmado, pero bakas ang sakit ng alaala. Alam kong mahal mo ako, Sheera. At alam mong mahal na mahal kita. Ang mga pangarap natin, ang mga pangako natin sa isa't isa sa ilalim ng buwan, lahat yon totoo. Walang halong biro. Pero paano kung pilitin tayong paghiwalayin? Ang mga luha, nagsimula na namang mamuo sa mga mata ko. Ang takot na naramdaman niya noon, nararamdaman ko ngayon. Hindi ako papayag, Shay. Hinding-hindi. Ipaglalaban kita.
Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Kahit anong mangyari. Pangako yan. Pero kung sakaling dumating ang araw na hindi ko inaasahan, kung sakaling magkahiwalay tayo nang hindi natin ginusto, gusto kong malaman mo na hindi ako susuko. Hahanapin kita, Shai. Kahit saan ka man mapunta. At hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Dahil ang puso ko, sa'yo lang. Noon, ngayon at magpakailanman. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin, marahil ay nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Marahil ay wala ka na sa tabi ko. Pero sana, Shai, huwag mong kalimutan ang pag-ibig natin. Huwag mong kalimutan ang Isla Paraiso. At higit sa lahat, huwag mo akong kalimutan. Nagmamahal ang iyong Elyon. Nang matapos kong basahin ang liham, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Mga luha ng sakit, ng panghihinayang, pero higit sa lahat, mga luha ng pag-unawa at pagmamahal. Ang lalaking ito, kahit sa gitna ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, hindi binitiwan ang pangako niya. Hindi siya sumuko. Naghintay siya. Itinupi ko ang liham at inilagay sa dibdib ko. Ang init nito, parang init ng yakap ni Elyon. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng luha rin. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam ko na. Ramdam ko na. Naaalala ko na, Elyon, sabi ko, ang boses ko, basag pero puno ng katiyakan. Hindi lang ang kasal natin. Hindi lang ang mga araw natin sa isla. Kundi ang lahat. Ang bawat ngiti. Ang bawat halik. Ang bawat pangako. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elyon. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang bigat na matagal na niyang dinadala, parang biglang nawala. Shera, yun lang ang nasabi niya, ang boses niya, puno ng emosyon. Tumayo ako. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Ang mga palad ko, naramdaman ang init ng kanyang balat. Ang mga mata niya, tinitigan ko ng malapitan. Ang mga matang minsan ko nang minahal, minsan kong kinalimutan, pero ngayon, handa ko nang mahalin ulit, ng buong buo. Patawarin mo ako, Elyon, sabi ko. Patawarin mo ako kung nakalimot ako. Kung nasaktan kita. Umiling siya. Wala kang kasalanan, Shera. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Nandito na ulit ang Shera ko. At sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit na calf na naging saksi sa maraming kabanata ng buhay ko, naramdaman ko ang paghilom. Ang paghilom ng puso kong matagal ng sugatan. Ang paghilom ng mga alaala kong matagal ng natabunan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Marami pa kaming kailangang ayusin. Marami pa kaming kailangang pag-usapan. Ang anino ni Jake, marahil ay mananatili pa rin ang ilang panahon. Ang sakit ng nakaraan, hindi basta-basta mabubura. Pero sa mga sandaling ito, habang nakatitig ako sa mga mata ni Elyon, alam kong kaya naming harapin ang lahat. Basta't magkasama kami. May kinuha si Elyon mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na yari sa pilak na may maliit na kabibe sa gitna. Ang singsing na ibinigay niya sa akin noong ikinasal kami sa isla. Ang singsing na nawala ko, o mas tamang sabihin, itinago ni Tita Elena. Naitago ko to, sabi ni Elyon. Umaasang balang araw, maisusuot mo ulit. Kinuha niya ang kamay ko. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. Sakto. Perpekto. Para bang hindi ito nawala. Para bang naghihintay lang ito ng tamang panahon para bumalik. Shera Sandoval Sarmiento, sabi ni Elyon, ang ngiti niya, abot tenga. Masarap pakinggan, hindi ba? Napangiti ako. Masarap pakinggan. Tama. Ito ang tama. Hinila niya ako palapit sa kanya. Ang mga braso niya, yumakap sa baywang ko. Ang init ng katawan niya, ang tibok ng puso niya, naramdaman ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang ulo ko sa dibdib niya. Dito. Dito ako nararapat. Dito ang tahanan ko. Hindi kita pinili, Shera, bulong ni Elyon sa tainga ko. Dahil hindi naman kailangang mamili. Minahal kita noon kahit na nawala ka. At mamahalin kita ngayon at sa mga darating pang bukas, kahit paano ang mangyari. Itinaas ko ang aking mukha.
Ang mga mata namin muling nagtagpo. At sa ilalim ng mapagpalang liwanag ng hapon, sa gitna ng tahimik na calf, ang mga labi namin ay muling naglapat. Isang halik na puno ng pag-asa, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pero hindi kailanman nagapi. Isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng daan pabalik. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagmamahal. Ang bangungot ng nakaraan ay napalitan ng pangako ng isang masayang kinabukasan. Ang dalawang pusong minsang pinaghiwalay ng tadhana ay muling nagtagpo, mas matatag, mas buo, at handang harapin ang anumang pagsubok, basta't magkasama. Ang kwento namin ni Elyon hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang kami na ang susulat, ng magkasama. Si Charo, mula sa kanyang kinaupuan, ay pumalakpak ng mahina, may ngiti sa kanyang mga labi na kasing tamis ng halo-halong inumin namin. Ang aming matalik na kaibigan, ang aming tulay, ang aming silent cheerleader. Ito na nga. Ang pag-ibig na muling natagpuan. Ang pag-ibig na naghihintay. Ang pag-ibig na para sa amin. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Shera at Elyon. Ang inyong oras, ang inyong mga komento, at ang inyong pananabik ang nagsilbing panggatong upang mabuo at matapos ang kwentong ito. Hindi niyo alam kung gaano kalaking inspirasyon ang naidulot ninyo sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, ang bawat dialogo, at ang bawat emosyon, para ko na rin kasamang naglakbay ang ating mga bida. Naramdaman ko ang kanilang gulat, ang kanilang takot, ang kanilang pagkalito. Nakiisa ako sa kanilang sakit, sa kanilang galit, at higit sa lahat, sa kanilang kilig, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal. Ang pagbuo sa kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster, at masaya akong kayo ang mga kasama ko sa biyaheng ito. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang basta kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin din ng mga tunay na damdamin at mga pagsubok na hinaharap natin sa buhay, lalo na sa usaping puso. Kung mayroon man akong nais na maibahagi at maiwan sa inyong mga puso mula sa kwentong ito, ito ay ang ilang mga bagay. Una, ang kahalagahan ng katotohanan. Gaano man ito kasakit o kahirap harapin, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin at magbibigay daan sa tunay na paghilom. Ang mga lihim at kasinungalingan ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa tiwala at relasyon. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ay isang napakahalagang hakbang tungo sa kapayapaan ng kalooban. Lahat tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. At panghuli, ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na kayang maghintay, magtiis, umunawa at magpatawad. Ang pag-ibig na hindi sumusuko sa kabila ng mga pagsubok at kasinungalingan. Ang pag-ibig na, kahit pamaligaw o makalimot, ay palaging makakahanap ng daan pabalik, basta't ito'y nakatadhana. Umaasa ako na sa pamamagitan ni Shera at Elyon, napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang kwento. Naway nagbigay ito sa inyo ng ngiti, ng kilig, marahil ay ilang patak ng luha, at higit sa lahat, ng pag-asa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong tulad nito. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin at nararamdaman. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Anong mensahe ang gusto niyong iparating kina Shera at Elyon? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga sa akin. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.